Hello minasang, ohisashibari desu ne. This is gonna be quick, mag-update lang ako about sa passport ko. So dumating siya precisely 22 days later. And that's it. Apelyido na ng asawa ko ang gamit ko ngayon, so magno-notify ako sa immigration kasabay ng pagre-renew ko ng visa kasi malapit na din akong ma-expire. Jane! Konnichiwa minasang, so 1 week from now, pupunta na ako sa Philippine Embassy, Tokyo para magpa-change na ng surname. Surname na ng asawa ko yung gagamitin ko. So, ngayon nagpa-finalize ako ng mga requirements na mga dadalhin ko sa next week. So, ito minasang, ito yung prinin ko lang to, galing to sa Philippine Embassy website. So, nandun lang talaga lahat ng requirements. So, binibilugan ko kasi super forgetful ako. Kahit na ano ko na yan, gusto ko nakasulat pa rin na okay na prepare ko na yan. So, number 1, confirmed online appointment. So, magpapa-appointment tayo, no? So, ito yun. Yung nasa email, yung confirmation notification na matatanggap mo sa email mo, ipiprint mo yun. Ayan, yung Gmail, oh. Kasi ito yung details ng appointment ko. Ito, ipiprint mo yan. Dadalhin yan. And then, number 2, accomplished application form. Kapag kumuha tayo ng appointment, di ba, doon ka na rin mag-fill out ng information mo. So, ipiprint mo lang din yun. I-email din nila yun. Makati. Tapos ito yun. Ito na yun. Printin ko lang yun. I-print nyo lang, wag nyong pipirmahan. Pipirmahan to doon sa harap na ng officer kung sino mag-a-assist sa atin, no? So, i-print nyo lang. And then, number 3, personal appearance. Siyempre, pupunta tayo doon. Number 4, current passport with photocopy. So, dadalhin natin yung original passport at then yung photocopy. So, ito na yun. Nag-photocopy na ako. Number 5, self-addressed letter pack. Ayan, oh. Ito yun. Ito yun, oh. 600 plus. Kung wala kayo na mabibili sa Konbini, pumunta agad kayo sa sa Yubin Q ko. Nandun lang to lahat. Available to sa Yubin Q ko mismo na kayo pumunta. Mabilis pa doon. And then, number 6 is payment of 9,000 yen. So, doon na rin magbabayad, no? And then, sa additional, like, for example, tayo, diba, gagamitin natin yung apelido na ng asawa natin. So, dito lang, number 1, yung mga core requirements, yung mga nabanggit ko kanina. Tapos, original PSA authenticated documents that will support the change of name. So, nandito rin nakalagay lahat, no? Ang dadalhin ko ay ang marriage contract from PSA, marriage certificate, kasi meron na ako nun, diba? Ito lang din yung ginamit ko sa pag-change of status. Nag-request ako ng, tawag dito, 2 copies, kaya meron pa ako nito. Yung sa, sa immigration, hindi na nila binabalik yung docs, diba? So, buti na lang, 2 yung ni-request ko. Ito, para sa change of name natin sa passport. So, ito yun. Original to. So, ipapasa lang natin to. Feeling ko ibabalik din naman nila to. Basta, i-update ko na lang kayo. So, ito na yung PSA marriage certificate ko. So, ito lang. Ito lang talaga yung mga dadalhin ko, no? Para alam nyo kung anong mga dadalhin ko doon. Tapos, update ko na lang kayo sa magiging process sa experience ko sa application. Cancelled na ang aking passport. Hindi mo na to siya pwedeng gamitin. Ayan, may butas na siya magkabilaan. So, hello minasang, mga sisi, mga mima. So, sinabi ko nga dun sa nauna kong video na yun ang prepare ko. Oo, yun ang dinala ko. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko dadalhin itong aking mahiwagang kaban. Naglalaman to ng mga supporting documents na dito yung mga original ko. Lagi ko itong dala-dala kasi hindi natin alam kung kailan tayo hihingan or hihingan ba tayo o hindi. So, nagpunta na nga ako doon. Pinakamabilis na transaksyon, pinakamabilis na application na nagawa ko so far sa embahada natin, no? Sa Tokyo ako nagpunta. So, yun lang ang pinasa ko sa embassy, yung mga nabanggit ko doon sa unang video. Tapos, pagdating doon, binalik agad nila sa akin yung yung PSA marriage certificate. Kaya sabi ko sa inyo, magdala kayo lagi. May mga photocopies ako ng mga documents ko. Pag-check nila nito, tinanong ako kung
may photocopy daw ba akong dala? Sabi ko, meron, ma'am. Kaya, yung photocopy yung kinuha nila, nabalik na agad sa akin yung original ko. Ang saya-saya ko nun. Tapos yun lang. Yun lang yung update ko. Mabilis lang talaga siya. Ano na? Ang tawag dito? Ito na nga, cancel ng aking passport. Pag ayaw nyo pa muna palang ipa-cancel yung passport nyo, gagamitin nyo pa. Kasi sinabihan ako doon, 1 to 2 months daw ang waiting bago ma-i-deliver sa akin yung bago kong passport. Tinanong ako kung ipapa-cancel ko ba, kung gagamitin ko ba yung passport ko. Sabi ko, kasi pag hindi mo ko kasi siya pina-cancel, tapos magiging mendoksay kasi siya. Para sa akin ha, since wala naman akong paggagamitan muna ng passport, may ano pa naman ako, I have enough time para antayin yung passport. Kasi after ko matanggap yung passport, magre-renew na kasi ako ng visa ulit. Pero I have enough time pa. So yung 1 to 2 months na yon is okay pa. Allowance pa yon. So yun, pinakancel ko na agad. Pag hindi nyo pinakancel, magdala na rin kayo ng hagaki, yung self-address din. Kasi daw kapag hindi pinakancel, hindi yun bubutasan, 'di ba? Susulat kayo dun sa hagaki ng address nyo. Tapos pag dun na sa embassy yung bagong passport, i-inform kayo through hagaki na okay na, nasa embassy na yung passport at kailangan yung ibalik sa kanila yung itong passport na hindi pa binutasan para ipa-cancel tapos ipapadala nila sa'yo yung bago. Pero kasi ako, meron naman tayong residence card, meron pa naman akong mga dito, no, mga supporting cards din. Sana hindi pero kinikip ko lang talaga yung resibo para hindi natin alam, 'di ba, pag may nagtanong or ang tawag dito. Hindi natin alam kung kailan tayo mahinga ng passport. So, kailangan natin ng resibo para ipasabihin na on the process yung ating passport. So, yun lang. Sa akin, pinakancel ko na. Kasi okay pa naman ako, hindi ko pa gagamitin yung passport ko. Gagamitin ko pa siya ulit sa pag-renew ko ng visa within this year lang, bago siguro December, November, basta pag dumating na sa akin yung bago kong passport. So, yun lang minasang, madali lang. Yung mga nabanggit ko, yun lang talaga yung prepare nyo. Walang kahirap-hirap. So, go na kayo sa embassy. Good luck on your application, Janet! So, hello minasang, mga sisi, mga mima. So, sinabi ko nga dun sa nauna kong video na yun ang prepare ko. Oo, yun ang dinala ko. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko dadalhin itong aking mahiwagang kaban. Naglalaman to ng mga supporting documents na dito yung mga original ko. Lagi ko itong dala-dala kasi hindi natin alam kung kailan tayo hihingan or hihingan ba tayo o hindi. So, nagpunta na nga ako doon. Pinakamabilis na transaksyon, pinakamabilis na application na nagawa ko so far sa embahada natin, no? Sa Tokyo ako nagpunta. So, yun lang ang pinasa ko sa embassy, yung mga nabanggit ko doon sa unang video. Tapos, pagdating doon, binalik agad nila sa akin yung yung, ang tawag dito, yung PSA marriage certificate. Kaya sabi ko sa inyo magdala kayo lagi. May mga photocopies ako ng mga documents ko. Pag-check nila nito, tinanong ako kung may photocopy daw ba akong dala. Sabi ko, meron, ma'am. Kaya, yung photocopy yung kinuha nila, nabalik na agad sa akin yung original ko. Ang saya-saya ko nun. Tapos yun lang. Yun lang yung update ko. Mabilis lang talaga siya. Ang tawag dito? Ito na nga, cancel ng aking passport. Pag ayaw nyo pa muna palang ipa-cancel yung passport nyo, gagamitin nyo pa. Kasi sinabihan ako doon, 1 to 2 months daw ang waiting bago ma-i-deliver sa akin yung bago kong passport. Tinanong ako kung ipapa-cancel ko ba, kung gagamitin ko ba yung passport ko. Sabi ko, kasi pag hindi mo ko kasi siya pina-cancel,
Tapos, magiging mendoksay kasi siya. Para sa akin ha, since wala naman akong paggagamitan muna ng passport, may ano pa naman ako, I have enough time para antayin yung passport. Kasi after ko matanggap yung passport, magre-renew na kasi ako ng visa ulit. Pero I have enough time pa. So, yung 1 to 2 months na yon is okay pa. Allowance pa yon. So, yun, pinakancel ko na agad. Pag hindi nyo pinakancel, magdala na rin kayo ng hagaki, yung self-address din. Kasi daw, kapag hindi pinakancel, hindi yun bubutasan, diba? Susulat kayo dun sa hagaki ng address nyo. Tapos, pag dun na sa embassy yung bagong passport, i-inform kayo through hagaki na okay na, nasa embassy na yung passport at kailangan yung ibalik sa kanila yung itong passport na hindi pa binutasan para ipakancel tapos ipapadala nila sa'yo yung bago. Pero kasi ako, meron naman tayong residence card, meron pa naman akong mga dito, no, mga supporting cards din. Sana hindi pero kinikip ko lang talaga yung resibo para hindi natin alam, 'di ba, pag may nagtanong or ang tawag dito. Hindi natin alam kung kailan tayo mahinga ng passport. So, kailangan natin ng resibo para sabihin na on the process yung ating passport. So, yun lang. Sa akin, pinakancel ko na. Kasi okay pa naman ako, hindi ko pa gagamitin yung passport ko. Gagamitin ko pa siya ulit sa pag-renew ko ng visa within this year lang, bago siguro December, November. Basta pag dumating na sa akin yung bago kong passport. So, yun lang minasang, madali lang. Yung mga nabanggit ko, yun lang talaga yung prepare nyo. Walang kahirap-hirap. So, go na kayo sa embassy.